Andiyan ka pa? Sir Jomer, hello. Thank you, Sir Jomer. Andiyan ka pa? Kanina ba to? Wala na yata, sabi. Ang gulo naman ito magturo. Ayoko na nga. Okay na nga. Okay na yun. Okay na yun. Wala na yata siya guys eh. Wala na. Huwag na yun. Iba na lang. Basta naintindihan ko yan. Gatekeeping. Wala na. Wala na no. Sabi ng ba naman to di marunong. Sabi. Ako na nag-judge sarili ko. Yun na pa hindi masakit. Alam ko naman na hindi ako marunong guys. Kaya nga inaaral nga eh. Alam ko naman kasi kung ano hindi ko kaya eh. Pero at least nagawa ko siya guys. Tama. Tama yung guys. Ibig sabihin ganda yung graph niya. Ganun pala yun. Pwede nyo nakabudyan ng gantong given ulit. Eme. De, at least marunong na ako guys. Ang ganun. Pero gawin natin para maintindihan nyo. Kaya sabi natin. Game. So hyperbola ulit siya guys. Yung given is anong tawag na given dito? Yung endpoints ng auxiliary ano yan? Auxiliary rectangle pa yan? Ng box? Ng rectangular box? Basta yung dulo ng box daw. So merong endpoints na 2, 3. Endpoints of auxiliary box. RBC. Sa box yan. Auxiliary box. So meron tayong 2, 3 and 16, 1. So syempre para natin ma-solve to guys, kailangan natin siya i-graph. So i-graph natin siya ng ganito lang. Kasi might na naman graph nun eh. Kasi nga ulitin na lang natin. So meron tayong 2, 3. So lakayan natin ng konti. 1, 2. Then 1, 2, 3. Ito yung isang point. Then meron tayong 16, 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16, then 1 unit upward. Nandito yung isang point. So ito yung 2, 3. Ito yung 16, 1. So kailangan natin yung i-box. Kasi nga endpoints tong dalawa. Opo, tama yung midpoint. Nagets ko na nga eh. Kaya nga sinosolve natin. Kasi hindi ko nga alam, diba? Sabi ko kanina hindi ko alam. Ngayon na ako naka-encounter ng ganito. Then, ayun. Meron tayong 2, 3, tsaka 16, 1. So, kailangan natin ikunin yung center. So, paano makuha yung center, guys? We need midpoint. Kasi sa pagitan nga yun na itong dalawa. Dito kasi nga middle eh. So, using midpoint formula. So, yung midpoint formula, baling gagawin lang naman doon is magkakaroon ka ng x sub 1 plus x sub 2 over 2. Then, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Nakuha natin yung center. So, yung center, magkakaroon tayo ng 2 plus 16, that is 18 divide 2, magiging 9. Then, 3 plus 1 is 4 divided by 2, magiging 2. Ito magiging center natin. So, ibig sabihin, count lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nandito parte. Then, 2 units upward. Ulitin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Ito yung center natin. That is 9, 2. So, kung meron tayong center guys, diba alam naman natin sa graph na align lang naman yun. So, nandito yung co-vertex natin. So, ito yung co-vertex 1. Ito yung co-vertex 2. Kaya mo na yung kunin eh. Yung endpoints. Kasi nakapantay naman siya. Bali, angat ka lang. Kumbaga, yung W natin or yung co-vertex. Yung co-vertex 1 natin. Let's say ito. So, kung 9 to. Kung 9, angat ka lang ng yung 2 natin. Angat mo lang, magiging 3. So, magiging 9, 3. Then yung co-vertex 2 natin 9 tas 1 lang kasi nandito lang siya sa baba. Then dito naman tayo sa kabila. So nandito yung vertex 1 natin. Then ito naman yung vertex 2. So remember,
Eto, 1, 2, then 2 lang to kasi nakapantay to dito eh. Nakapantay rin to dito. So magiging 2, 2 yung vertex. Vertex to. Then yung vertex 1, ito siya. So 16, 2. Yan. Paano po makuha yung center? Midpoint formula, ito po yung ginamit natin. Then ay nakuha na natin yung mga points. Ngayon, kunin natin yung kunin sunod ang ginawa ko, yung A. Kunin natin yung A. So, di ba ito yung vertex natin? So, big sabihin, yung distance na ito hanggang dito, yun yung magiging A. So, pag binilang mo yan guys, magiging 7. Pinilang na lang yun. Or para makuha mo siya, di ba yung vertex to natin is 2, 2, remember? So, parehas to ng number. So, disregard mo yon, yung magkaiba yung gagamitin mo. So, subtract mo lang. So, 9 minus 2, magiging 7. Yun siya ginawa. Panis. So, ito guys, ano to, 9, 3. So, 9, 3, parehas ng number sa letter B natin. So, yung magkaiba, i-minus mo. So, 3 minus 2, magiging 1. Ganun lang yun guys. Magikero ako, hindi nyo ba alam? Magician. So, letter C natin, kunin natin. So, yung C squared, that is A squared plus B squared. So, magkakaroon tayo ng C squared. Yung A squared natin, magiging 49. Then, plus 1. So, magiging 50. Then, square lang natin both side. Yung magiging C natin, that is 5 square root of 2 plus minus. Yan na. May nangyayari na. So, ngayon, para makuha natin yung mga endpoints ng C natin or ng focus. So, yung focus natin guys, di ba nandito yung vertex? So, yung focus niya dito siya sa may unahan ng mga vertices natin. So, alam mo naman na horizontal yun. Ibig sabihin, from the center, magdadagdag ka sa 9 ng C. Or tsaka magbabawas ka. Kasi dito siya gagalaw sa 9. So, 9 plus minus C siya. Then, copy lang natin yung 2. Then, alam natin, yung plus minus natin, sabi approximate daw to sa 7.1. So, magkakaroon tayo ng F, which is 9, plus minus 7.1, then 2. So, basically, yung F1 natin magiging, yung plus muna, magiging 16.1, 2. Then, yung F2 natin, that is 9 minus 7, that is 1.9. 1.9 kama 2. Yan. Alam, hindi na ako mag-minus eh. So, ngayon, magkakaroon tayo ng 16.1. Kung 16 na to guys, 0.1 lang. Masyado na malapit lang sa may vertex. So, ito yung magiging F1 natin. Then, ito naman yung pangalawa. Basta, ganyan yung itsura niyan. F2. So, ito yung ano natin. Yung asymptote. Dilagay mo lang doon pag ganon. Yung graph. Then eto rin, extend mo lang tong ano. Basta ganyan tsura niyan. Yan. So may ganyan tsura niya. Panis. So yun. Saan na tayo? Yun. Tapos meron tayong asymptote. So yung asymptote, sabi natin, ayan. 'Di ba pag x yung positive, x yung positive eh. Kaya siya ganito yung itsura. Sabig sabihin B over A. So magkakaroon tayo ng guide na y is equals to plus minus B over A x. Ba yung maging guide natin? Ito na ba yung example kanina? Ito. B over A siya kapag yung x yung positive. Then A over B siya kapag y. Anyways. So dahil meron tayong center, yung center natin kasi is 9, 2. So, kailangan mo rin dito yung guide ng center, which is 9, 2. So, remember, yung 9, nasa H to. Then, yung K, nasa 2. So, kung meron ka ditong Y,
papartneran mo yun ng k. So magkakaroon ka ng y minus 2. Kasi y minus k siya, di ba? Tapos x minus h. Bahala kayo yan. Then yung b natin, that is, so yung b natin, 1/7. Then yung x natin, pattern natin ng h, so minus 9. So ito yung magiging asymptote. Panis. Nagigets ko na guys, may nangyayari na. Ano pang kailangan? Yung equation. So remember, daan yun. Meron tayong standard form that is x squared. Kasi nga, positive yung x squared over a squared minus y squared over b squared. Pag ganito yung tsura ng graph, positive yung x squared. So lalagay lang natin yung center, pati yung AB, then yun na. So magkakaroon tayo dito ng x minus 9 then squared over yung a natin, that is 7, pero naka-squared siya, magiging 49 minus meron tayong k na 2, so magiging y minus 2 squared over 1. So 1 squared, 1 na lang, or kahit wala na yun, okay na, equals 1. Ito na yung standard form nya. So ngayon kung gusto mo siya i-convert into general form, pwede naman, kasi pa ba yan? So convert natin general form. So meron tayong x minus 9 squared, then ito copy lang natin. So magkakaroon tayo ng x minus 9 squared over 49, then minus yung y minus 2 squared over 1 equals 1. So equate lang natin both side, or multiply both side by LCM, which is 49. 49 times 1 is still 49. So kahit 49 na lang ilagay mo. Then takpan mo lang yung parehas, magiging x minus 9 siya, then squared, then minus, ito naman guys walang makakancel, so magkakaroon tayo ng 49 times itong terms na to. So magiging 49 times yung y minus 2 then squared equals 49. Kasi 49 times 1 is 49. So sa case na to guys, meron tayong x minus 9 na naka-squared, so we need to expand it like x squared minus 18x plus 81. Then ito naman, syempre mamaya na natin distribute yung 49, expand muna natin tong y minus 2. So yung y minus 2 pag in-expand, magiging y squared minus 4y plus 4. So dahil naka general form, pwede na natin to ilipat. So magiging minus 49 na yan, equals 0. Then distribute lang natin to. So magkakaroon tayo ng x squared minus 18x plus 81. Then magiging negative 49y squared. Then negative times negative magiging positive. And 49 times 4, ilan yan? Ilan yan? Wala, hindi marunong. So 9 times 4 is 36. 6, then 3. 16 plus 3 is 196. Then yun, 4, nagiging 196 din. Pero negative na to guys, kasi negative times positive is negative. So magiging negative 196. Ay, yung y nakalimutan. Yan. Then minus 49 equals 0. So ayun, combine lang yung mga constant, then yung mga may variables kakopy na lang. So magkakaroon tayo dito ng x squared minus 49y squared followed by 18x, then yung 196y. So meron tayong 81 minus 196 minus 1 minus 49. So anong sagot doon? Ang dami. So magkakaroon tayo ng negative 5 115 minus plus 1 plus 115 115 magiging 14 164. Tama ba? 164 equals 0. Check ko nga, may scratch ako eh. Ba't hindi ako nag-check? So meron tayong 81 tapos 196 tsaka 49.
So, pag inad natin tong dalawa, or ito muna subtract natin. So, 196 minus 81, magiging 5115. Then, add natin yung 49. So, magiging 461. So, 164. Yay! Yes, tapos na guys. Panis. Kaya ko pala gumawa ng ganun eh. Hala ko, hindi ako marunong. Gets yun. Ako lang naka-gets. May tutunan akong bago. Ewan ko lang sa inyo, may tutunan kayo guys.